Isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos at meron ulit tayong pagkakataon na sama-sama magpupuri, sasamba sa ating Panginoon, kikilalanin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kaluwalhatian. At salamat sa Diyos sapagkat may pagkakataon tayo na sama-samang mag-aral ng kanyang salita. Kaya ito'y pagkakataon para ibigay natin ang ating oras, ang ating puso para sa Panginoon, ang bahagi ng pag-aaral ng kanyang salita. At bago tayo dumako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay nais ko po muna magpasalamat sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, at sa pagbibigay ng kasiyahan sa diserpo ng aking puso, lalo tigit dito sa bansang aking kinaroroonan. Talagang last Sunday ay binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi ng mabuting balita doon sa lugar ng caring home. At salamat sa Diyos, talagang challenging pero hindi naging hadlang ang lahat. Mahirap kasi straight English ang kailangang i-present, at salamat sa Panginoon, ang Diyos ang nagbigay ng kakayahan, ng karunungan para ito po ay mangyari. Talagang iba ang kasiyahan, ang kagalakan ng puso kapag nakakapaglingkod sa Panginoon. Kaya na-bless yung mga naandoon. Talagang ang namin po kasi puro matatanda, kaya talagang kailangan po nila ng mabuting balita. Kaya salamat sa Panginoon, kahit tayo ay nandun sa challenges ng pagdating sa language, ay hindi naging hadlang para hindi maging malinaw yung pagbabahagi ng salita ng Diyos. Talagang masarap sa pakiramdam na nagagampanan kahit sa maliit na paraan ang tungkulin para sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon at opportunity na privilege na ipinagkaloob sa akin na maging bahagi ng ministry doon. Siguro ito yung training ng Panginoon. Ito yung tinitingnan ko na leading ng Panginoon na training para mag-lead ng isang ministry dito. Umpisa sa maliit na ministry, kasi expected ay malaking ministry agad, pero dito tinuturuan ng Diyos paano mag-adjust. Kaya yun, sa akin ay ito isang malaking privilege para makapag-training kung paano mag-ministry sa bansa pong ito. Kaya sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay, sa lahat po ng kanyang ginagawa sa aming buhay. Bagaman kami ay may mga iba't iba ding suliranin, pang pamilya, ay ang Diyos pa rin po nagpo-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya salamat sa Diyos, sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos laging mabuti at Diyos na tapat. At purihin po ang Diyos, sa Diyos ang kapurihan sa lahat ng bagay. At ngayon ay mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Naway ang pag-aaral po natin ng salita ng Diyos ay maging karunungan, maging kalakasan po ng bawat isa po sa atin. Talagang ito pong mensaheng ito habang pinag-aaralan ko ay talagang nakaka-bless. Sana po mabless din po kayo kung paanong itinuro sa atin ng Panginoon. Naway ito rin ang maging paraan ng Diyos na ituro po sa inyo. At pag-aaralan po natin ang nasa aklat po ng Psalms chapter 23. Ito isang familiar verses na po sa bawat isa, at malamang ito ay talagang may memory verse na nito o sa ulado na ito. At kung titingnan natin at sa iba, ito ay napaka-familiar na at alam ng mensahe. Pero dito po ay talagang may tinuturo po ang Diyos na maaring hindi pa natin naintindihan sa mga nagdaang panahon, na may idadagdag na kaunawaan po sa atin. Kasi talagang nananalang sa Panginoon, ano ba talaga ang kailangan ng church, lalo tigit sa Pilipinas, ano ang meron sa Pilipinas na sitwasyon na meron po ngayon, lalo higit ngayon ay pataas ng pataas lahat ng bilihin. Kaya kailangan po ng comfort mula sa Panginoon. Medyo marami na siguro sa inyo ang kinakabahan o hindi na magkaroon ng kapanatagan pagdating po sa paano tutugunan ang pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya ito yung napakagandang mensahe ng Panginoon sa atin para tayo paalalahanan pagdating sa mga bagay na kailangan po natin. Sabi po dito sa Awit chapter 23, yan po, nasa screen na po, at kung basahin niyo po sa Tagalog sa inyong mga salin ng Biblia para mas lubos niyo po maintindihan. At magsitayo po ang lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa Awit 23, Psalms 23, The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in the green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley,
I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepared a table before me in the presence of my enemies. You anoint my heart with oil. My cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Ama na dakila sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang aral na ito ay napakahalaga sa amin, kung bakit itong ibinigay mo sa amin sa oras na ito para pagbulay-bulay na iyong salita. Kaya naman dakilang Diyos ay dalangin po namin ang iyong pangunguna, ang iyong paggabay sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, na magkaroon kami ng lubos na kaunawaan para pumalaman kung ano ang nais mong ipahayag po sa amin, at maging comfort po namin ito at maging strength ng aming faith, dakilang Diyos, lalo tigit sa panahon na maraming suliranin na nararanasan sa mundong ito. Dakilang Diyos, sa iyo po namin pinagkakatiwala ng lahat ng bagay, lalo tigit ang pag-aaral na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Diyos at makakapuna po ang lahat. Ang tema po ng ating pag-aaralan ay Life Being Shepherded by God, o ang buhay na nasa pag-iingat ng Panginoon, nasa pangangalaga ng Panginoon. Ito'y isang kapahayagan, isang katotohanan na mahalagang maintindihan po natin. Sino ba talaga ang nag-iingat ng ating buhay? Kanino natin pinagkakatiwala ang ating buhay? Kasi dito, sa mundong puno ng kaguluhan at panganib, mahalaga na may tamang nangangalaga sa atin upang magkaroon tayo ng kapanatagan, kasiguraduhan at pag-unlad sa ating katatayuan sa buhay. Mahalaga po yan. Sino ba talaga ang nangangasiwa at nangunguna sa ating buhay para maranasan natin ang mga bagay na kapanatagan, kasiguraduhan at pag-unlad sa ating katatayuan. Hindi lamang po ito financial ang tinutukoy dito, kundi pag-unlad sa ating antas bilang isang tao. Yung ating mga prinsipyo, yung ating mga pananaw, yung ating kaligayahan. Ang awit 23 ay awit ni David bilang pagkilala kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. It means, ipinahayag po nito, idineclare niya dito sa awit na ito awit na David, ano ang kanyang ugnayan sa Diyos. Sabi nga dito, ay mahalagang maintindihan natin, mahalagang itinuturo ng awit 23 ang pagkakaroon ng magandang ugnayan sa Diyos. Dito, sa awit 23 ay inilahad ni Haring David kung ano ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kaya, ito po isang declaration. Ano ang Diyos sa kanyang buhay? Sino ang Diyos sa kanyang buhay? Naway itong awit na ito ni David ay maging inspirasyon po sa atin para maintindihan po natin sino ang Diyos sa ating buhay kung tayo ang tatanungin. Kasi sinabi ni David, the Lord is my shepherd. At kung tayo tatanungin, sino ba talaga ang Diyos sa ating buhay? Sabi po dito ay God is the great shepherd that has cared for His people. Yan po ang katotohanan. Hindi natin itatanggi, hindi may kakailal na sinabi ng Book of John na ang Panginoong Hesus ang great shepherd. Nung sinabing great shepherd ay walang higit sa kanya na tagapangasiwa o tagapangalaga ng mga tupa, at ito po ay pagsasalarawan. Ibig sabihin lamang po dito, pangangasiwa at pag-aalaga sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga minamahal, at nagpapakita po ito ng great shepherd matinding pagmamalasakit. Kapag ang Diyos ang naging tagapangasiwa natin, tagapangalaga natin, ang sigurado maranasan natin ay ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pangangalaga. Kaya ang lahat ng nagtitiwala sa Panginoon ay iingatan ng Diyos. Sa layunin po ng ating pag-aaral, this message of God is intended to teach people the importance of life being shepherded by God. Yan po, isang mahalagang katotohanan na dapat po nating maintindihan, na sa mundong natin ngayon ay siguro pahirap ng pahirap ang buhay, padami ng padami ang suliranin, pabigat ng pabigat ang nararanasan pagsubok sa buhay, pataas ng pataas ang bilihin. Ay ang tanong ngayon ay sino pa ba ang nangangasiwa sa atin? Tayo ba'y handa pang magpasakop sa Diyos? Kasi sa pagkakataon pong ito, kapag ang buhay ay humihirap, marami na po ang lumalayo sa Diyos.
iniiwan ang Diyos. Mahanap ng kanyang sariling pagkalinga. Pero dito, ipapahayag po ng pag-aaral na ito, bakit hindi natin kailangang lumayo sa Diyos at bakit kailangan natin mas lalo pang lumapit sa Diyos at magtiwala sa Panginoon. Siguro marahil sa inyo, bawat isa sa atin, dahil sa bigat ng buhay, ay nakakaisip ng bumitaw sa Panginoon, nakakaisip ng lumayo sa Panginoon, o hindi man lumayo, nanlalamig na sa Panginoon. Pero dito ay mahalagang maintindihan po natin yung kahalagahan ng life being shepherded by God. The three important aspects to understand in life being shepherded by God. Ano yung tatlong mahalagang aspeto natin pag-aaralan dito? May tatlo lamang po tayong pag-aaralang aspeto na magbibigay kalinawan sa atin ng kahalagahan ng buhay na nasa pag-iingat ng Panginoon, or life being shepherded by God. Ang una po natin dito ay the shepherd's provision, o ang pagtustos ng tagapangasiwa. Paano nagbibigay, nagpapala, nagtutustos ang tagapangasiwa? At walang ibang tagapangasiwa dito na tinutukoy ang Diyos. O sinasabi, paano nagbibigay, nagtutustos ang Diyos sa kanyang mga nasasakupan o sa mga kanyang pinangangasiwaan. Letter A, the provision of sustainability. Pag sinabing sustainability ay yung pagkakaroon ng pananatili. Ano po? Dito sa verse 1, I have all that I need. Ang sabi ni Haring David, nung siya umawit, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Sabi sa Tagalog ay wala na akong pagkukulang o walang kulang. Anong sinasabi ni David dito? David was intended to express that he has everything he need to sustain life because of God who shepherd him. Yes, may pagsubok. Yes, may problema. Yes, may pangangailangan. Pero sinasabi ni David, yung kanyang mga pangangailangan ay natutustusan ng Diyos. Yung to sustain life ay para magpatuloy ang buhay. Pinapakita naman din dito na yung ano bang pangangailangan ng isang tao, basic needs, ay kayang isupply ng Panginoon. Hindi siya kakapusin, hindi siya magkukulang. Makita po natin dito, yung kahalagahan na kapag pala ang Diyos ang nangangasiwa sa isang tao, hindi siya pagkakulangin. Yes, minsan magkakautang ka. Kasi pag sabing ay sabihin na, pwede natin sabihin kasi, ibig sabihin pagka nasa hindi na ako magkakautang kasi sabi sa Biblia, ang mga kapatiran ng ngungutang ay pautangin. Ibig sabihin may pangangailangan, may pang-uutang. Pero ang sigurado doon, kung may makautang man, ay hindi ibig sabihin kinakapos. May pagtustos pa ng Panginoon para maibalik yung mga nahiram. Nakuha po natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos na talagang naghihikahos o naghihirap. Kaya nga sabi ni David, wala pa siya nakitang namamalimos. Ibig sabihin, mayroong sapat sa bawat pangangailangan ang bawat nagtitiwala at nagpapasakop sa Diyos o ang mga tao na nasa pangangasiwa ng Diyos. Maging mahirap man po ang buhay natin ngayon, ito lamang itinuturo ng Biblia, hindi tayo dapat matakot. Huwag natin katakutan yung araw ng bukas sapagkat ang sigurado, pag dumating ang araw ng bukas, sa bawat pangangailangan, laging may pagtustos ang Diyos. Amen po, yan po kasi ngayon ang sentimento ng marami. Paano kaya ang bukas? Sabi ng Biblia, bukas mo na isipin pag dumating na yan. Pero sigurado, huwag mo nang kaisipin dahil anuman ang iyong pangangailangan, ibibigay yan ng Diyos. Madalas yung ating pinapanalangin sa Panginoon, bakit hindi natin natatanggap? Kasi hindi naman talaga yung kailangan natin. Gusto lamang natin. Pero sigurado, kapag ang kailangan natin, ibibigay ng Diyos. Hindi po ito yung gusto lamang natin. Pero kaya nga sinabi ni David, sa lahat ng pagkakataon sa kanyang buhay ay hindi siya nagkulang. Bakit? May pagtustos ang Diyos sa lahat ng kanyang pangangailangan. At hindi lamang po yun. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, my God will meet all your needs. Nakita po natin, meet all your needs. Lahat ng inyong pangangailangan according to the riches of His glory in Christ Jesus. According, sangayon po saan?
sa yaman ng kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang pagtustos ng Diyos kailanman ay hindi magkukulang, sapagkat ang batayan ng kanyang pagbibigay ay sang-ayon sa ating pangangailangan at sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian o kapangyarihan. Isang napakagandang comfort po sa atin. Gaano man kalaki ang ating pangangailangan, kung talagang ito ay ating pangangailangan, ito ay tutugunan ng Diyos. Sino po dito may malaking pangangailangan ngayon? Ito po ang comfort sa atin. Kayang pagpalain po yan ng Diyos. Kayang tugunan po ng Diyos. Marahil sa ating kaisipan, hindi natin alam paano magkakaroon. Pero sabing the riches of His glory, ayon sa kanyang kaluwalhatian, walang imposible sa Diyos. Sa paraan po natin mahirap. Pero sigurado, sa paraan ng Diyos, simple lamang po yan. Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung sustainability ay nagkakaroon. Mapapansin niyo po ba? Sa buhay po natin, sa panahon natin ngayon, na talagang mahirap ang buhay, pero hindi tayo nagkukulang. Tuloy ang kain. Sabi nga, lagpas pa nga ng 3 beses maghapon, may merienda pa. Pero para madalas pa rin dumadayo na parang ang hirap ng buhay. Pero sigurado, mahirap man ang buhay, may pagtustos pa rin ng Diyos. Hindi pa rin tayo pagkukulangin. Kaya purihin po ang Diyos. Di lamang po yan. Sa letter B, provision of peaceful life. Makita natin kanina, basta't ang Diyos ang nag-iingat, 100%, hindi siya magkukulang sa lahat ng kanyang kakailangan. Dahil hindi siya nagkukulang, sigurado meron siyang payapang buhay. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at tinaakan niya ako sa tahimik na batisan. Anong sinasabi po ng David dito? David did not intend to express thoughts that life is free from troubles. O sinasabi nito, hindi sinasabi ni David na nung siya pinahihimlay, wala siyang problema. But it is life experiencing peace in the midst of troubles or danger. Kasi ang tupa, kung titingnan po natin sa pangangalaga, prone po sila saan? Prone po sila sa kapahamakan kasi nga po sila ay mahihina. Kaya, dinadala sila sa mainam na pastulan at doon sila pinahihimlay. Hindi ibig sabihin, wala pong danger doon sa paligid na yon. Meron pong panganib po doon. Maaring umanong mga lobo, ang mga oso, ang mga leon, sumugod sa kanila. Pero, dahil may pastol na nag-iingat sa kanila, ay naranasan nila ang kapayapaan. Alam niyo po, ito po ang isang magandang senyales na kapag nasa pag-iingat ka ng Panginoon, nasa pangangalaga ka ng Panginoon, may mabigat ka mang problema, ang sigurado ay payapa ka. Ang isang tao na may problema at laging balisa, laging walang kapayapaan, isa lamang po ibig sabihin. Wala siya sa pag-iingat ng Panginoon. Kasi ang bunga ng pag-iingat ng Panginoon ay sa kabila ng maraming problema, ay may kapayapaan. Napapansin niyo po ba? Bakit daw mga mananampalataya ay parang, kung tingnan ay parang walang problema? Kasi yung kapayapaan nakikita po sa atin. Nakita po natin mabuti. Observe po natin ang buhay. Bawat tao, bawat mananampalataya may problema. Pero ang tanong na lamang, may kapayapaan pa ba sa puso? May kapayapaan pa ba sa isip? Ang sigurado, kapag ang Diyos ang nag-iingat, mayroong kapayapaan. Kamusta po ang buhay natin ngayon? Sa panahon na may pagsubok, may kapayapaan po ba? Yan po isang magandang kasi sabi po dito sa Acts chapter 16 verse 25. Nang maghahating gabi, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos at narinig naman ng ibang mga bilanggo. Nasaan po sila? Nung sila ay umawit at nagpupuri sa Diyos, nasaan? Nasa bilangguan. Kasi narinig ng mga bilanggo. Kasi sila nabilanggo dahil sa kanilang pananampalataya. Pero dahil nasa pag-iingat sila ng Diyos, hindi nakaapekto sa kanila ang pangyayari na kanilang kinalalagyan at sila patuloy pa rin nakapagpupuri sa Diyos. Kaya yan po makikita natin ng isang taong payapa, siya ay may pagkakataon sa kanyang buhay na magpuri sa Panginoon. May panahon siyang umawit sa Panginoon. May kakayahan siyang umawit sa Diyos. Kaya minsan ang hirap pong umattend ng gawain, ang hirap manalangin,
ang hirap magbasa ng Biblia, ang hirap umawit sa Diyos kasi ang problema ay nawawala ang kapanatagan ng isang tao. Pero ang isang puno ng kapayapaan, sigurado meron po sa kanya, pagpupuri sa Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya pa ba natin magpuri sa Panginoon ng buong puso at buong kagalakan sa panahon na ito na ang daming problema? Hindi lamang po dyan may problema. Kahit po dito nagtataasan din po ang mga bilihin. Nagtaas man ng sweldo dito, mas malaki naman ang tinaas ng mga bayarin. Kaya baliwala din yung itinaas ng sweldo. Kita po natin, hindi yung sitwasyon na magsasabi ang nagdidikta, kundi kung ano ang laman ng puso ng isang tao. Nasaan sila? Nasa bilangguan pero nakakapagpuri sa Panginoon. Tayo minsan, malaya nga tayo, nasa bahay tayo, pero walang kakayang magpuri sa Panginoon. Bakit walang kapayapaan? Tanungin natin sa sarili, ako ba ay nasa pag-iingat pa ng Diyos? Nasa pangangalaga pa ba ako ng Diyos? Bakit naranasan ang ganitong uri ng damdamin? Kaya makikita po natin, bakit ang daming tao sa panahon ngayon na nagpapakamatay, nagdidepress? Ang kailangan tanong dito ay nasa pangangalaga pa ba sila ng Panginoon? O nasa sarili na silang pag-iingat na sila na ang nasusunod sa kanilang sarili? Even, sabi nga, mga mananampalataya nakakaranas ng depression. Kasi mayroong maling nangyayari sa kanila. Kinukulang sa pagpapasakop at pagpapangasiwa ng Panginoon. Lumalayo sa Diyos. Eh sabi ng iba, nasa ministry na po eh. Yes, nasa ministry na. Pero ang tanong, may pagpapasakop ba sa Diyos? Hindi ba tayo ng ating na tayo ay nasa ministry, na tayo ay nasa pag-iingat ng Diyos? Kasi kahit mga tao nasa ministry, pwedeng wala sila sa pag-iingat ng Diyos kasi gumagawa sila sang-ayon sa sarili nilang kakayahan, sa sarili nilang direksyon o kagustuhan. Amen po mga kapatid. Kaya walang peace, walang kapayapaan. Minsan, alam niyo po, ang dami nating ginagawa. Ang tanong, nagbibigay pa ba ito sa atin ng kapayapaan? Baka hindi na po yan ang pinagagawa sa atin ng Diyos. Mahalaga po na sa ating ginagawa, mahirap man ito, dapat lagi may kapanatagan na nagpapakita na tayo ay nasa pag-iingat pa rin ng Panginoon. Tulad po ni Apostol Pablo at Silas, may problema, nakakulong, mabigat ang sitwasyon, pero payapa po sila dahil alam nila na mayroong Diyos na nag-iingat po sa kanila. Kaya napakaganda po niyan. Sa letter yung provision of restoration. Sabi restoration, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Ibig sabihin, being restored is ability to keep in original form. Restored, kaya nga restored, pinanumbalik. Ano yung dating kalalagayan? Or being stable, pagiging matatag o matibay. It is the provision of God to His sheep that cannot be easily crushed by circumstances. Ito yung binibigay ng Diyos, ito yung provision ng Panginoon na binibigyan ng kalakasan, ng katatagan, ng kapanatagan. Bakit daw po? Para hindi madaling malugmok. Sabi nga, ma-destroy, mawasak ng batay sa mga pangyayari. Yan po ang isang provision ng Panginoon. Kaya anumang pagsubok ng isang tao, anumang paggat ng problema na kanyang kinakaharap, basta't ang Diyos ang nag-iingat sa kanya, ito ay kanyang nalalagpasan. Hindi siya basta-basta sumusuko. It is a process of restoring hope and direction to pursue goal. Minsan kung bakit tayo tumitigil, humihinto sa paglilingkod sa Panginoon, pagpupuri sa Panginoon, kasi nga tayo bumabagsak. Nangihina, nawawala yung ating lakas, nawawalan tayo ng direksyon, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sigurado, kapag ang Diyos ang nag-iingat sa kanya, hindi ito pananatilihin na bagsak. Kaya nga, sinasabi nila, ang daming backslider. Ang problema kasi doon ay hindi naman yung sitwasyon ang naging dahilan. Ang naging problema, yung kanilang relasyon sa Diyos. Doon pa lamang, meron ng problema ang kanilang ugnayan sa Diyos. Hindi yung problema talaga ang naging dahilan. Kasi process of restoring hope and direction na wala yung kaniyang desire para sa Panginoon. And healing from the brokenness of spirit. Hindi hahayaan ng Diyos na ang isang tao ay mapalayo sa Kanya. Yan po sigurado, yan ang provision ng Panginoon.
na kapag nasa pag-iingat ng Diyos ang kanyang buhay. Makita po natin dito, ang buhay na nasa pag-iingat ng Diyos ay hindi pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng kanyang kailangan. Amen. Napakasarap pakinggan. Ano po? Mapapansin niyo po, sunod-sunod ang problema. Sunod-sunod ang pangailangan. Pero makikita po ninyo, sunod-sunod din ang pagpapala ng Diyos at pagtustos sa bawat pangangailangan natin. It means nasa pag-iingat po tayo ng Diyos. Sino po dito nakaranas na po ng ganyan? Sunod-sunod ang problema, sunod-sunod ang pangangailangan, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Lahat ng problema, lahat ng suliranin, may pagtustos ang Diyos. Kaya alam niyo po, napakaganda po nito. Paano tayo pagpapalain ng Diyos kung tayo ay malayo sa Kanya? Kasi ang tinuturo naman dito, mararanasan natin ang biyaya ng Diyos kung tayo may magandang ugnayan sa Diyos. Kaya hindi solusyon sa problema natin ang paglayo sa Diyos. Ang tamang solusyon ay dapat ay mas patibayin natin ang ating ugnayan sa Diyos upang ang Diyos ang magpaala sa lahat ng ating mga pangangailangan. Bakit nga ba naman ang nagiging sentimento ng mga tao pag may problema, laging papalayo sa Diyos? Paano natin mararanasan ang pagpapala kung lalayo tayo sa nagpapala? Dapat nga, the more na tayo may problema, the more tayong lumalapit sa nagpapala. Hindi sa papalayo. Kaya makita din po natin isang katotohanan po dito na hindi na ang Diyos ang nangunguna sa atin kapag nasa atin ang lahat pero wala pa rin tayong kapayapaan. Hindi ang Diyos ang nangangasiwa sa atin kapag busy ka na sa pagtatrabaho, pagod na halos wala ka ng time, lahat ay nasa trabaho na pero kinukulang pa rin. Pwede mong i-check ang iyong sarili. Kamusta kaya ang ugnayan ko sa Diyos? Baka masyado na akong nakafocus sa aking sarili, masyado na nakafocus sa trabaho, nawawala na ako sa Diyos. Pero sigurado, hindi ka man ganun kapagod magtrabaho. Kapag ka may pangangailangan ka, ikaw ay mayroong biyaya mula sa Panginoon. Sabi nga po dito ay balansing buhay. Kuha po natin, kaya napakabuti po ng Diyos. Ang isang malinaw po dito, ang buhay na nasa pag-iingat ng Panginoon ay hindi pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng kanyang kailangan. Sa ikalawa, the shepherd's protection. Paano tayo ingatan ng Diyos? Una, the guidance from the shepherd. Paano i-guide ang mga tao? Pinapatubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Yung sinasabi ni Hari David, siya ay pinapatnubayan sa tamang daan. Yung guidance dito, it is a given instruction or direction to avoid destruction or any harm. In the life of the believers, God gives His instructions through His Word, the Bible, to overcome fear and victory over enemies. Ganun po tayo iniingatan ng Diyos. Hindi literal na siya ay pupunta dito, unang-una niyang ginagawa para tayo maingatan ay bibigyan tayo ng instruction. Kung bakit may Biblia, ang Biblia ay salita ng Diyos at instruction ng Panginoon. Instruction ito tungo saan? Sa kaayusan at hindi sa kapahamakan. Kaya nga ang daming pinagagawa sa atin ng Diyos. Ang daming iniutos sa atin ng Diyos. Bakit tayo inuutusan ng Diyos? Kasi ayaw niya na tayo ay mapahamak. Iniaabot niya yung kapahamakan, yung distraction. Kung mapapansin po ninyo, pag tayo nagbabasa ng Biblia, bakit laging may utos? Kasi ang nais ng Diyos ay alisin, iiwas tayo dun sa mga kapahamakan. Pero ang nakakalungkot, mas pinili nating hindi pakinggan ang instruction ng Panginoon. Kaya maraming tao, maraming mananampalataya ang nakararanas ng kapahamakan. Nalulugmot. Amen po mga kapatid. Kaya nga, yung hirap ng buhay na pinagdadaanan natin ngayon, hindi ito dahil nagkulang ang Diyos. Ito'y dahil sa maling pagpili natin. Hindi natin pinaniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Hindi natin pinaniwalaan ang iniuutos ng Diyos. Nagkaroon tayo ng maling pagpili. Alam niyo po, pag ang isang tao ay nasa pag-iingat ng Diyos, marunong siyang makinig sa Diyos. Hindi siya sumusuway sa sinasabi ng Diyos, ay pinagagawa ng Diyos. Minsan, maling trabaho, maling relasyon,
Yan po mga maling pagpili, maling uri ng pamumuhay. Yung protection ay galing saan? Sa instruction. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi tayo kayang ingatan ng Diyos kung hindi natin papaniwalaan ang kanyang salita. Kasi sabi po dito, yung defense from the shepherd. Dumanman ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Sa verse 4, ang sinasabi po dito, the Lord will fight and protect for His people in the time that the enemies will try to attack them. The Lord will provide physical, emotional, spiritual protection for His people to make them comfortable and at peace. Tingnan po ninyo, yung pagsasalarawan ng shepherd at saka ng sheep. Ang sheep nandiyan lang po sa parang, kumakain po yan. At yung shepherd ang naandoon nakatayo, nagmamasid. At kung may dumating man na anumang uri ng kaaway na pwede umatak doon sa tupa, yung pastor ang siyang makikipaglaban, hindi po yung hindi po yung tupa. Kasi nga po, ang tupa daw po ang isa sa pinakamaamong hayop. Walang kakayahan o intensyong manakit ng kapwa. Kaya nga daw po ang sunga niya ipaikot, pabalik. Hindi patulos pong ganon. Makita po natin kung patulos na ganyan, ito ay pakikipaglaban o opensa. Yung kanya paikot pabalik, kaya halos parang siya din ang nasasaktan pag humahaba po ang kanyang sungay. At wala siyang kakayahang depensahan po ang kanyang sarili. Yan po ang katatayuan. Kaya kailangan na may nangangalaga sa kanya. Kaya dito, ipinapakita lamang na yung defense ay manggagaling sa Diyos. The Lord will fight and protect for His people. Alam niyo po, kapag tayo nasa pag-iingat ng Diyos, ito yung mahalagang maintindihan po natin. Dumating man ang pagsubok sa ating buhay, dumating man ang kaaway, dumating man ang mabibigat na problema, ang sinasabi po dito, ang Diyos ang mismo ang lalaban para po sa atin. Amen. Madalas niyo po bang nababasa sa Biblia na ang Diyos ang nakikipaglaban para sa mga Israelita? The Lord will provide a physical and emotional spiritual protection for His people to make them comfortable. Alam niyo po, napaganda po napaalala po sa atin. Kung may laban man tayo sa buhay, ang sigurado, kapag nasa pangangasiwa ng Diyos, ang Diyos ang lalaban po para sa atin. Amen po mga kapatid, isang magandang paalala po na binibigay sa atin ng Diyos. Na hindi natin solo ang laban na meron po tayo. Kaya nga sabi doon ay kasama natin ang Diyos. Siyang mag-iingat po sa atin. Patuloy na gagabayan, patuloy na iingatan. Ang tanong, paano nakuha ni David ang proteksyon mula sa Diyos? Kasi sabi niya dito sa Awit chapter 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at ilaw sa aking landas. Anong naisabihin ni David dito? Paano siya naingatan ng Diyos? Naingatan siya ng Diyos dahil yung salita ng Diyos na kanyang narinig, naintindihan, ay kanyang sinunod at inilapat sa buhay. Hindi tayo kayang ingatan ng Diyos kung tayo mismo hindi susunod po sa Kanya. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan, ang magbibigay sa atin ng kapayapaan, ang magbibigay po sa atin ng direksyon. Kung wala tayong pagbabasa ng salita ng Diyos, walang protection tayo makukuha. Paano tayo maingatan ng Panginoon? Ay naandun na nga, binigay sa atin. Kaya napakahalaga sa bawat mananampalataya ang nagbabasa ng salita ng Diyos. Alam niyo kung bakit puno ng depression ng isang tao? Kasi kulang po siya sa karunungan. Karunungan na nagmumula sa Diyos. Kung bakit madalas nagkakasala ang tao, kulang po siya sa karunungan mula sa Diyos. Kulang sa salita ng Diyos. Kaya dito, ang isang matibay po nating protection mula sa Panginoon ay ang kanyang salita. Ang buhay na nasa pag-iingat ng Panginoon ay hindi pinababayaan ng Diyos. Hindi pinababayaan, wala po yung hindi.
ang buhay na nasa pag-iingat ng Panginoon ay hindi pinababayaan ng Diyos. Tandaan po natin, hindi ka pababayaan ng Diyos kung ang buhay mo ay nasa Kanyang pag-iingat. Amen? Purihin po ang Diyos. Sa ikatlong bahagi, the Lord's presence. Ano kahalaga ang presensya ng Diyos? Sabi po dito, the shepherd's active care. Kapag may presensya, mayroong active care o tuloy-tuloy na pangangasiwa. Pag malasakit, si Yahweh ang aking pastor. Nung sinabi po ni David ito, it defines the relationship of David to the Lord as his personal shepherd that will lead him and protect him. Ito po yung declaration. Sino ang Diyos sa kanyang buhay? Sinasabi po dito yung personal shepherd. Ibig sabihin ng personal shepherd, siya ay umaasa lamang sa kung ano ang nais ng Diyos sa kanyang buhay at umaasa siya sa kung saan siya dadalhin ng Diyos. Tulad ng mga tupa, sumusunod lamang sila kung saan sila dadalhin ng pastol. Nang nagpapastol po sa kanila. Ganun po kanya dineklara. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi sa paraan na kung ano ang gusto niya. Ito ay sa paraan na kung ano ang gusto ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga pag tayo ay nasa pag-iingat ng Diyos, ang sinusunod natin sa ating buhay ay kung ano ang gusto ng Diyos. Ito po ang mahirap. Pag ang gusto natin ay iba sa gusto ng Diyos, sino ang masusunod? At madalas, nagkakamali ang tao na piliin ang kanyang gusto kasi nakikita niya, ngayon ito ang maganda, ito ang mabuti. Pero ang Diyos na nakakakita ng mabuti ay hindi lamang pang ngayon hanggang dulo. Tayo po ay limitado lamang sa karunungan at kaalaman. Kaya, pinakikita lamang po niya dito yung total dependency on God ni David bilang tupa ng Panginoon. Ganun din po sanang dapat makita po sa atin. Yung presensya ng Panginoon ay ano? Sabi nga, may active care. Pagka ang isang pastor ay ng kanyang tupa, nangangasiwa, ang kanyang pangangasiwa at pangangalaga ay tuloy-tuloy. Nakukuha po ba natin ibig sabihin ng talatang ito? Yung pagiging active care? Kailanman hindi magpapabaya ang Diyos. Kasi pag isang tao ay may presensya ng Panginoon, may pangangasiwa ng Panginoon, kailanman hindi siya pababayaan ng Diyos. Tuloy-tuloy siyang iingatan ng Diyos. Amen? Ang sarap mabuhay na iniingatan ng Diyos. Tuloy po natin. Sabi lang dito, hindi lamang po yun. The shepherd's presence ay anong bunga nun? The shepherd's active knowledge. Dahil nga po na andun siya, alam niya ang nangyayari bilang pastor, na nangangasiwa sa kanyang tupa, alam niya ang mga nangyayari sa paligid. Hindi po yung pastor ng patulog-tulog lamang. Kaya mahalaga po yan sa nagpapastor. Dapat ang pastor ay attentive at active. Hindi lamang po ang pagpapastor ay patungkol sa preaching. Dapat ay alam din niya ang nangyayari sa kanyang mga tupa. Kasi dito, sabi dito ni David, I will fear no evil, for you are with me. Hindi ako matatakot. Bakit? Duman daw man siya sa lambak ng kamatayan o kadiliman. Hindi siya matatakot. Bakit? For you are with me. Ano ang sabihin ni David po dito? Kasi alam mo, nakikita mo kung ano man ang pwedeng mangyari sa akin. Yun ang nais niyang express na salita. Bakit matatakot? Kasama niya ang Diyos. Itong Diyos na makapangyarihang ito, nakakakita ng lahat ng kanyang pangangailangan. Ito rin yung Diyos na makapangyarihan sa na may kakayahang mag-ingat po sa kanya. Kaya dito, yung ability to continue and active understanding to the condition of the sheep, yung active knowledge. Yung active knowledge, ang ibig sabihin, the ability of continuous and active understanding to the condition of the sheep. Being a shepherd, he is always present in the life of the believer to provide provision and protection. His presence is the victory of every believer. God is viewed as a personal, attentive shepherd who knows and cares for the specific need of his sheep. Yan po ang isang maganda. Kapag ang isang tao nasa pag-iingat ng Panginoon, ang sigurado,
alam na alam ng Diyos ang bawat kanyang kalagayan at about lahat ng kanyang pangangailangan. Amen po mga kapatid. Ito'y isang kasiguraduhan po sa atin na pag tayo nasa pag-iingat ng Panginoon, kung bakit hindi tayo nakukulang. Kasi alam ng Diyos kung anong ating kailangan. May kakayahan ang Diyos na magpala po sa atin. Makikita po natin dito, na buhay na nasa pag-iingat ng Panginoon, hindi iniiwan ng Diyos. Ang sigurado po doon ay laging mayroong kapanatagan, katatagan, at kasapatan. Pag hindi ka iniiwan ng Diyos, alam niyo po, makikita po natin si Joseph, yung sinabi sa Biblia na God is with him, or the presence of the Lord is with him. Ito po yung nagpapakita lamang na hindi siya iniiwan ni pagnababayaan ng Diyos. Maaring ang buhay po natin ngayon, pahirap ng pahirap. Ano po? Pero ang sigurado, kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sa ating pagwawakas, conclusion, life is being shepherded by God is the life being under the authority of God. Masasabi natin na tayo ay nasa pag-iingat ng Diyos kapag ang Diyos ang nasusunod sa ating buhay. It will result sustainability and stability in the presence of God. At ang sigurado, laging mayroong pagtustos o hindi tayo magkukulang at mananatili tayong matibay at matatag. The sheep are completely dependent on God's presence for provision and protection. Yan po isang malino na ipinapakita po dito sa ating pinag-aaralan na sheep are completely dependent. Kapag ang Diyos ang nangangasiwa sa kanyang buhay, siya ay 100%, sabi nga, lubusang nagtitiwala at umaasa sa Diyos sa magtustos at sa pag-iingat. Ang tanong, kanino po ba tayo umaasa sa panahon po natin ngayon na may matinding global economic problem? Umaasa ba tayo sa ating sariling kakayahan, sa lahat ng ating magagawa, o umaasa tayo sa Diyos? Sa aral po natin na dapat matutunan, ang buhay na nasa pangangalaga ng Diyos ay walang dapat ipangamba. Kung kahirapan at pagsubok man ay dumating, sapagkat ang Diyos ang magtutustos sa mga pangangailangan at siyang mag-iingat sa panahon ng kapahamakan. Napakagandang paalala po sa atin ng Diyos. Ang mundo ay nagbabago, humihirap, dumidilim, pero ang Diyos kailanman hindi magbabago. Isang magandang paalala po sa atin, maghirap man ang mundong ito, ang sigurado, may pagpapala pa rin ang Diyos. Magtaasan man po ang mga bilihin, ang sigurado, may pagtustos pa rin po ang Diyos. May sapat na pagtustos ang Panginoon. Magkaroon ba ng iba't ibang sakuna, ang sigurado, kaya tayong ingatan ng Diyos. Amen po mga kapatid, yan po ang isang mensahe sa atin ng Panginoon na dapat po nating maintindihan. Huwag nating hayaan na ang pangyayaring ito, nangyayari sa mundo ngayon, ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Bagkos, ang mga nangyayari ngayon, ang lalo pang magpalapit sa atin sa Diyos at lalo pa tayong mas lubos na umasa at magtiwala sa Panginoon. Kaya ang ating dapat gawin, magpasakop at sumunod sa Diyos. Tandaan po natin, ang pagpapasakop sa Diyos ay may pagpapala. Ang pagsuway sa Diyos ay sigurado kapahamakan. Pagtiwala at umasa sa Diyos sa lahat ng panahon. Bakit po? Kasi ang Diyos ay laging may magagawa sa lahat ng ating mga sitwasyon at pangangailangan. Manatili sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Naway ang kahirapan, pagsubok sa buhay, huwag maging dahilan para tayo ay lumayo sa Diyos. Pagkos sa lahat ng pagkakataon, dapat tayo ay laging nagkakaroon ng magandang ugnayan sa Diyos. Tulad ng isang pastor at ng isang tupa. Tulad ng isang tupa na wala siyang inaasahan kundi ang kanyang pastor. Ganun po tayo, umasa tayo sa Diyos bilang ating mabuting pastor na dadalhin tayo sa mainam na pastulan. At iingatan tayo sa pag-atake ng mga kaaway. Kaya purihin po ang Diyos sa mensaheng kanyang ibinigay po sa atin. Isang napagandang mensahe at paalala po sa atin na makikita po natin na basta't ang Diyos ang nangunguna sa atin. Ang unang-unang sigurado, meron tayong pagtustos ang Panginoon. Kasapatan.
Hindi lang po, meron tayo kapayapaan at pag-iingat mula sa Panginoon. Sana po ang mga bagay nito ay naranasan natin sapagkat ang Diyos ang nagpapala po sa atin. Purihin po ang Diyos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos Ama na dakila sa lahat, sa iyo kami minsan pa nagpupuri, nagpapasalamat. At dakilang Diyos, salamat po sa paalala mo po sa amin na minsan pa Panginoon kami ay iyong pinalalahanan na wala kami dapat ikatakot, ipangamba sa lahat ng nangyayari ngayon sapagkat ikaw ang pastol po namin, mabuting pastol na kailanman hindi mo kami pababayaan. Lagi mo kami dadalhin sa mainam na batisan, Panginoon, na mainam na pastulan upang may sapat po kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ikaw din po, Panginoon, ang mag-iingat sa amin. Ano bang pwedeng kapahamakan na dumating po sa amin ay wala kaming dapat ikatakot sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na may kakayahan, magpala at mag-iingat po sa amin. Dakilang Diyos, naway ang iyong salitang ito ay matahan po sa aming mga puso at ikaw po ang patuloy na manguna at mag-ingat po, Panginoon, sa paglalapat nito sa aming mga buhay. Naway ito maging kapanatagan po sa amin na wala kaming dapat ikatakot. Mundo man ay magbago, ang mundo man ay maghirap, kailanman hindi naghihirap ang aming Diyos. Ikaw ang Diyos na laging may kakayahan na tugunan ang aming mga pangangailangan. Kaya sa iyo po kami nagtitiwala, nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at talagang napakabuti po ng Panginoon. Sana po tayo ay na-bless sa mensaheng ito ng Panginoon na ibinigay po sa atin. At continuous prayer lang po tayo sa bawat isa. At pag-pray niyo din po ako na makita ang direksyon na tinuturo ng Panginoon sa kung ano ang purpose ng buhay po dito sa bansang UK. Kaya purihin po ang Diyos at isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin.